at tayo ay pupunta sa... Magpamigay ng sandatang nuclear sa sino mang maaring gamitin ito laban sa kanluran. Magbibigay tayo ng lahat ng uri ng mga sandatang estratehiko sa lahat ng kaaway ng hegemonyang Amerikano, hegemonyang kanluranin, laban sa NATO simula sa gitnang silangan hanggang sa malayong silangan. Hilagang Amerika, sasabak tayo sa digmaan. Mas malala pa ang pagtataksil na ito kaysa sa inaakala mo. Isang espesyal na sugo ng Amerika ang nagbibigay ng payo sa isang dayuhang mananakop kung paano impluwensyahan ang United States President. Siguradong nakita mo na ito. Isang leak na tawag ang naglantad na si Steve Witkoff. Espesyal na sugo ni Pangulong Trump ay nagbigay ng payo sa mataas na tagapayo ni Putin kung paano ilobby si Trump at pigilan ang pagpapadala ng Tomahawk missile sa Ukraine. Nangyari ito habang tinatamaan ng Russia ang mga Amerikanong doktor sa loob ng Ukraine. Ang resulta ng pagtataksil na ito ay napakalala. 7 araw matapos tulungan ni Witkoff ang Russia kontra United States missile, sinadya ng militar ng Russia na atakihin ang kindergarten sa Ukraine, na nagdulot ng krimen sa digmaan laban sa mga inosenteng bata. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin alam ni Witkoff ang tunay niyang gusto. Gusto niyang isuko ang Ukraine para lang makaalis sa digmaang ito. Kung isusuko ang Ukraine, mas malaking digmaan ang haharapin ng Estados Unidos sa hinaharap. Simple lang, hindi mapagkakatiwalaan si Witkoff sa negosasyon laban sa Russia. Hindi ko itinuturing na masama si Putin. Komplikado ang sitwasyon, ang digmaan at mga sangkap nito. Nagbunsod nito. Si Putin din ang nagbigay ng pabuya sa mga Taliban para sa bawat Amerikanong sundalong napatay sa Afghanistan. Ang parehong Putin na nagpasabog din ng isang eroplanong sibilyan, na nagresulta sa pagkamatay ng isang Amerikano at marami pang inosenteng buhay sa buong mundo. Pero ayon kay Witkoff, hindi naman daw siya masamang tao. Ngayon, naiintindihan ko na hindi pwedeng tuloy-tuloy na batikusin ni Witkoff ang Russia at si Putin kung gusto niyang makipagnegosasyon sa kanila at tapusin na ang digmaan na ito. Hindi ibig sabihin na kailangan pa niyang tulungan silang kumbinsihin ang Pangulo ng Estados Unidos. Sigurado akong nakita niyo na ito. Ito ang transcript ng isang tawag na nalik sa pagitan ni Steve Witkoff at Yuri Ushakov. Yung taong yon ang senior advisor ng Russia kay Putin mismo. Kung hindi nyo pa ito nakita, pwede nyong i-pause ang video at basahin ang buong transcript. Pero may mahalagang konteksto dito. Nangyari ang tawag na ito noong Oktubre, 14 ilang araw lang bago nagkita sina Pangulong Trump at Pangulong Zelensky sa Oval Office. Layunin ng pagpupulong na aprubahan ang pagbibigay ng Tomahawk missile sa Ukraine. Sa tawag na ito, naririnig si Steve Witkoff na nagpapayo sa mga Ruso kung paano kumbinsihin si Trump na huwag ibigay ang Tomahawk sa mga Ukrainian. Yun ang layunin ng goal. Tumulong sa mga Ruso. Hindi niya pinag-usapan ang mga krimen ng digmaan ng mga Ruso laban sa mga sibilyang Ukrainian. Hindi niya pinag-usapan ang pambobomba ng mga Ruso sa mga paaralan ng Ukrainian o mga kindergarten ng Ukrainian. Hindi. Gusto lang niyang siguraduhin na hindi masisira ang mga base ng Ruso gamit ang mga American Tomahawk. Bukod pa rito, dahil sa pagtagas na ito, nalaman din natin ang tungkol sa 28-point plan na sinusubukan ni Steve na ipasa bilang kanya. Sa totoo lang, galing talaga iyon sa mga Ruso. Nagkukunwari lang siya na plano niya iyon para suportahan ito ni Trump. Sabi ng 2 opisyal na Ruso, gagawa tayo ng papel mula sa posisyon natin at hayaan silang gawing parang kanila. Sa palagay ko, hindi nila eksaktong kukunin ang version natin, pero malapit pa rin ito hanggat maaari. Yan ang iniulat mo, sabi ni Kristo. Pagkatapos, makikita mo ito ng malinaw, hindi ka panipaniwala. Tama, kailangan kong itama ng bahagya ang salin ng Bloomberg dahil ang tamang salin mula sa Ruso ay ito. Ibigay natin sa kanila ang version natin at magpapanggap silang kanila iyon. Gagawin nilang parang kanila. Nakakabahala talaga ang mga salitang ito. At sa totoo lang, kinukumpirma nila ang sarili kong natuklasan na karamihan sa mga nakita natin sa 28 puntong ito ay sumasalamin sa isang bagay na nabasa ko 6 na buwan na ang nakalipas mula sa isang tagaloob ng Russia na nagsabi sa akin ito ay ang plano naming ipanukala sa Estados Unidos. Kaya sa madaling salita, nakikita natin si Steve Witkoff na pumapanig sa isang bagay na panukala ng Russia, sa esensya ay panukala talaga ng Russia.
Maaring may ilan sa 28 puntong ito na idinagdag lang pagkatapos pero hindi nila sinasalamin ang pinakaugat ng isang pro-Russian na position. At sinusubukang kumbinsihin si Trump na paniwalaan na kanya iyon, sa esensya, ito ay parang gaslighting sa Amerikanong presidente. Wala akong ibang paraan. Hindi iniintindi ni Witkoff ang mangyayari sa Ukraine. Gusto lang niyang makamit agad ang kapayapaan. May tanong ako sa inyo. Ano ang pinakamabilis na paraan para makamit ang kapayapaan sa kahit anong digmaan? Sumusuko lang ang mas mahina at dito, Ukraine iyon. Magkakaroon tayo ng kapayapaan. Pero hindi ito ang kapayapaang gusto ng Estados Unidos. Kung susuko tayo sa Ukraine, hindi ito makakabuti sa estratehikong interes ng United States. Lalo pang tataas ang gastos ng taxpayers sa United States, hindi bababa. Dahil kung susuko tayo sa Ukraine ngayon, lalo lang lalakas ang banta ng Russia sa Europa. Ibig sabihin, dadami ang pasanin ng mga Amerikano sa kontinente. Dapat palakasin ng Pentagon ang suporta sa mga kaalyado ng NATO, gaya ng dagdag tropa, kagamitan sa pagmamanman, depensa kontra missile, at masusing pamamahala ng krisis. Kung kailangan nating gawin lahat ng iyan sa hinaharap, ibig sabihin hindi tayo makakapag-focus sa Pasipiko. Hindi tayo makakapag-focus sa China. Tandaan, hindi ito ang unang peace agreement na pinirmahan ni Putin sa Ukraine. Nakipirma na siya ng maraming kasunduan at nilabag niya lahat ng mga iyon. Ibig sabihin, kung hindi tayo magbibigay ng tamang mga garantiya sa seguridad, babalik lang ulit ang Russia at ang Estados Unidos ay mahihila sa mas malaki at mas magulong digmaan. Ngayon, may kaunting positibo naman sa lahat ng ito. Ngayon alam na natin na si Steve Witkoff ay hindi interesado sa lahat ng mga sinabi ko. Pero meron tayong mga miyembro ng Kongreso mula sa magkabilang panig na nakikita kung ano talaga ang nangyayari at tinutukoy nila ito. Una, may Republikanong kinatawan tayong si Don Bacon. Hayagan niyang sinasabi na ang tumututol sa pananakop ng Russia ay nais magtagumpay ang Ukraine bilang malaya at demokratikong bansa. Malinaw na pabor si Witkoff sa mga Ruso. Hindi siya mapagkakatiwalaang mamuno sa mga negosasyong ito. May isa pa tayong Republikanong kinatawan sa mababang kapulungan, si Brian Fitzpatrick, na nagsasabi kung ano ang nangyayari. Malaking problema ito. Hindi si Witkoff ang dapat kausap ng mga Ruso, kundi si kalihim ng Estado Marco Rubio. Trabaho iyon ni Rubio at mas marami siyang karanasan sa paggawa nito kaysa sa isang negosyanteng real estate. Sino sa tingin nyo ang nagtatanggol kay Witkoff? Hulaan nyo kung sino ang ayaw siyang mawalan ng trabaho. Ang Kremlin? Pakinggan nyo ito. Sa United States pati mga Republican ay nananawagan na tanggalin si Witkoff matapos lumabas ang transcript ng tawag. Bakit mo sa tingin ginawa ito? Ano ang inaasahang resulta ng mga paglabas at paglalathalang ito? Tingnan mo, una sa lahat, wala namang nakakatakot dun. Tingnan mo, una, wala namang talagang nakakabahala doon. Malamang, layunin ng mga nananawagang tanggalin si Witkoff ay pahinain ang maliit na pag-usad patungo sa kasunduan sa mapayapang negosasyon. May proseso na isinasagawa, isang seryosong proseso. May seryosong proseso ito. Kaninang-kanina lang, sinabi ni Putin na bibigyan niya ng ulat si Lukashenko tungkol sa kung paano umuusad ang mga bagay sa usaping iyon. Ganyan ang kalakaran dito sa bansa. Sanay na yun si Walajizlani Basbihilga. Marami pa ring handang gawin ang lahat para hadlangan ang prosesong ito. Ansing Prasway. Pero kung babasahin mo ito, isang tabi mo muna kung totoo o hindi ang nilalaman, wala namang nakakatakot doon. Ayun, wala namang nakakatakot dun. Si Trump mismo ay nagbigay ng komentong tila hindi tuwirang pagtatanggol kay Witkoff. Karaniwan lang itong trabaho para sa isang negosyador na nakikitungo sa mga kasangkot na partido, kaya hindi ko masyadong palalalain ang negatibong epekto ng mga paglabas ng impormasyon na ito. Parang pinalalaki ang masamang epekto ng mga bakas na ito. Itinuturing palaging kagalang-galang ang Bloomberg na pahayagan. Magsisimula na ngayon. Makinig ka. Ang salitang kagalang-galang ay siguro hindi na dapat ginagamit sa Western media ngayon dahil wala nang umiiwas sa kahit ano at parang wala nang professional na hiya. Ayon kay Yuri Ushakov, darating si Witkoff sa Moscow sa susunod na linggo. Oo, inaasahan namin ang pagbisitang ito at inaasahan din namin ang makabuluhang pag-uusap kasama ang Pangulo. Isa pa, aktibong iniuulat ng kanluraning media na pupunta raw si Orban sa atin. Kapag nakumpirma at handa na ang mga contact, ipapaalam namin sa inyo. Gusto ng mga Ruso si Witkoff dahil naniniwala siyang kung magiging mabait siya kay Putin, magiging mabait din siya sa kanila. Tinatanggap na lang nila ang kapayapaan sa Ukraine.
Pero tandaan natin, hindi kailanman tinanggap ng Russia ang 28-point peace plan na mismong si Kirill Dmitriev ang sumulat, sabi ni Putin, at iko-quote ko si Putin dito, maaari itong maging batayan ng isang pinal na kasunduan. Kahit may planong halos pagsuko ng Ukraine, gusto pa rin ni Putin na mas marami pang isuko ang Ukraine. Hindi niya gusto ng kapayapaan. Gusto niya ay pagsuko. At hulaan mo kung ano, matapos ang pag-uusap ng Estados Unidos at Ukraine, nabuo ang 19-point plan. Ayun, tinatanggihan na ito ng Russia sa publiko. Sinasabi nilang hindi sila kailanman tatanggap ng anumang konsesyon. Ang hinahanap nila ay pagsuko. At yun lang. Pakinggan mo, ito ang Russian Deputy Foreign Minister. Pinapahalagahan namin ang pagsisikap ng Administrasyong Trump. Matagal na naming kinikilala ang pagsisikap ng Administrasyong Trump na maghanap ng makatuwirang solusyon at katapusan. Iba't ibang version ng planong ito sa itong punto ng negotiation. Walang pwedeng pag-usapan na anumang konsesyon, walang pagsuko tungkol sa ating mga paraan sa mga mahahalagang aspeto ng paglutas sa mga problemang kinakaharap natin, kabilang na sa konteksto ng SMO. Binibigyang diin ko na ang iba't ibang elemento ng Anchorage sa kanilang sarili mga kompromisong solusyon. Maraming salamat po. Nagsalita rin tungkol dito ang Pangulo ng Federation ng Russia. Ito ang magiging batayan natin bilang sanggunian habang pinag-aaralan at ipinagpapatuloy natin ang ating talakayan. Marami ng version na kasalukuyang nasa mesa o ilalagay pa lang sa mesa. Pero Esetswayes nung zenong dang diplomatiko at pampolitikang pamamaraan. Sobra. Hindi ito tanong na pwedeng pag-usapan. online dahil Dalawang mahalagang issue ang sentro ng attention ngayon. Simple lang, hindi sapat ang maging mabait at umasa na gusto ng Russia ang kapayapaan. Habang mas mabait tayo, lalo lang lumalala. Naniniwala si Putin na mas kaunti ang mararamdaman niyang pressure sa hinaharap. At ibig sabihin nito ay maaari pa niyang ipagpatuloy ang kanyang digmaan ng mas matagal. Ang tanging dahilan lang kung bakit iisipin ni Putin na makipagkasundo para sa kapayapaan ay kung iniisip niyang may mawawala siya. Kung iniisip niya na mas malaki ang gastos ng pagpapatuloy ng digmaan kaysa sa pagtigil nito, alam nating hindi ininda ni Putin ang namamatay sa Russia. Ibig sabihin, ang magagawa lang natin ay magpataw ng dagdag na parusa sa ekonomiya ng Russia at bigyan ng kakayahan ang Ukraine na lumaban. Dito papasok ang Russia sa negosasyon para sa makatarungan at matagal na kapayapaan. Ngayon, ang pinakamalungkot na bahagi ng lahat ng ito, na halos walang nag-uusap tungkol dito, ay 7 araw lang matapos ang tawag na ito. Habang tinutulungan ni Steve Witkoff ang Russia na harangin ang United States missiles, tinamaan ng Russia ang Ukrainian kindergarten na may mga batang nag-aaral. Yun ay dahil nagpadala ng drone ang Russia. 10:00 ng umaga sa Ukraine, sinadya nilang piliin ang oras na iyon dahil alam nilang may mga batang nasa paaralan at nais nilang saktan ang lipunang Ukrainian. Ngayon, ito ay isang bagay na malawakan kong tinalakay dahil ito ay isang bagay na napakahirap panoorin para sa akin, personal. Habang mas sinisiyasat ko, napagtanto kong hindi ito ang unang beses na umatake ang Russia sa paaralang Ukrainian. Sa katunayan, sa nakalipas na 3.5 taon, tinamaan ng Russia ang mahigit 1,800 na paaralan sa loob ng Ukraine at tuluyang winasak ang mahigit 200 sa mga ito. Maraming bata ang hindi alam paano harapin ito dahil masyado pa silang bata para maintindihan ang sitwasyon. Tingnan mo lang ang clip na ito. Masya, bakit ka umiyak? Masya, umiiyak ka ba? Naging karaniwan na ito sa Ukraine.
Kaya ang mga bata ay nag-aaral na sa ilalim ng lupa, sa mga basement. Sa ganun, kung umatake ang Russia, mas ligtas ang mga bata. Sa kasamaang palad, kulang sa tamang pasilidad ang mga basement para sa maayos na edukasyon ng mga batang ito. Hindi rin sila pwedeng manatili sa lupa dahil kulang ang proteksyon para matutong ligtas. Ngayong Thanksgiving, nakipag-ugnayan kami sa United 24 para malaman paano makatulong sa pagbibigay ng ligtas na lugar sa pag-aaral ng mga batang Ukrainian. Maglulunsad kami ng sarili naming kampanya na maaari mong suportahan sa pamamagitan ng pag-donate lang. Pwede kang mag-donate sa link sa description or iscan ang QR code sa screen. Iiwan namin ang QR code sa gilid. Gusto ko lang ipaliwanag kung saan mapupunta ang perang ito. Ang perang ito ay gagamitin para mas matiyak ang ligtas at komportableng pag-aaral ng mga batang Ukrainian. Ibig sabihin nito ay hindi lang mga bomb shelter, power generator at lahat ng iba pang kailangan para tuloy-tuloy ang proseso ng edukasyon. Bukod pa rito, ang organisasyong katuwang namin, United 24, ay isang opisyal na fundraising organization para sa Ukraine na inilunsad ngayong panahon ng digmaan. May partner din ito sa United States na rehistradong non-profit sa gobyerno doon. Makikita lahat ng detalye sa website kung gusto mong i-double check bago mag-donate. Ang bawat donasyon na gagawin ninyo ay mapupunta sa pagbili o pagpapanumbalik ng anumang kailangan para sa kinabukasan ng Ukraine. At tandaan ninyo, mahalaga ang bawat donasyon, gaano man ito kaliit o kalaki. Lahat ay mahalaga. Pumunta sa website sa pamamagitan ng pag-click ng link sa description or pag-scan ng QR code. Sa website, makikita ninyo ang iba't ibang opsyon. Ipinapakita nito ang dolyar. 10-24 o dolyar. 50 para sa akin. Pero pwede rin kayong maglagay ng ibang halaga. Maaaring dolyar, $1, $1 dolyar, $1 o dolyar, 1-3 0. Depende sa inyo. Pwede ring mag-iwan ng komento kung gusto. Pwede kayong mag-donate ng anonymous or may pangalan. Sa susunod na screen, pipili kayo ng donation option. Kasama dito ang credit card, PayPal, Venmo, o kahit Google Pay. Pagkatapos, ilagay lang ang inyong mga detalye at ayos na. Gusto ko lang linawin. Mag-donate lang kung kaya at ayon sa kakayahan. Kung di makakapag-donate, ayos lang. Pwede ninyong ipakita ang suporta ninyo sa pamamagitan ng pag-like o pag-subscribe o pag-iwan ng komento. Ngayon, ang tanging dahilan kung bakit ko sinasabi ito ay hindi para maging makasarili. Pero kapag nakita ng YouTube na mas maraming nakikilahok, mas ipapakita nila ang video na ito sa mas maraming tao at ibig sabihin, mas marami tayong makuhang donasyon. Bukod dito, may mensahe ako para sa lahat. Hindi mahalaga kung magdo-donate ka o hindi. Ibahagi mo lang ang isang mensahe sa iyong social media tungkol sa Ukraine. At huwag mong ibahagi ang channel na ito. Huwag mong ibahagi ang video na ito. Kung tapat tayo, kapag nag-share ng video ang kaibigan ko sa social media, hindi ko iyon ikaklik kung magsusulat sila ng 2 o 3 pangungusap tungkol sa advokasiyang mahalaga sa kanila. Siguradong babasahin at bibigyang pansin ko iyon. Kaya huwag kang magbahagi ng kahit anong video. Huwag kang magbahagi ng kahit anong channel. Ibahagi mo lang ang tapat mong saloobin kung ano ang nangyayari sa Ukraine at magpalaganap ng mas malawak na kamalayan. Maligayang araw ng pasasalamat. Ako si Sam. Magkita tayo sa susunod na video.